Dalawang kontrobersyal na panukalang hinihabol ipasa ng Kamara sa huling araw ng sesyon kahapon. Ipinasa na sa Kamara ang resolution of both houses number 7 na layong luwagan ang ilang economic provisions ng konstitusyon. Bagamat may ilang tumutol at nag-abstain, majority o 289 pa rin sa mga mambabatas ang bumoto pabor dito. Mag-aalas 6 kagabi nang isinalang ang RBH 7 sa ikatlo at huling pagbasa ng plenaryo. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7 na luwagan ang restrictions at buksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari sa public utilities, mga eskwelahan at ang advertising industry. Ayon mismo kay House Speaker Martin Romualdez, itinuturing niyang last piece sa puzzle ng investment measures ang pagpasa sa economic tsa-tsa. Dahil malaking tulong do ito para mapalago ang ekonomiya ng bansa at lumikha ng mga trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Magiging isang powerful message din daw sa mga foreign investors kung mararatipikahan ito ng taong bayan sa isang plebisito. Pero sa ngayon, ipapasa muna ng Kamara ang bola sa Senado na may nakabinbinding bersyon ng tsa-tsa, ang RBH 6. Umaasa silang ipapasa ito ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon sa katapusan naman ng Abril. Bukod sa tsa-tsa, lusot na rin sa Kamara ang panukalang kanselahin ng prangkisa ng Sunshine Media Network Inc. International o SMNI na pagmamay-ari ng Swaga Sug Media Corporation. 2044 pa dapat ang expiration ng prangkisa nila na karerenyo lamang noong 2019. Pero sa botong 284 mula sa mga mambabatas, tuluyan na itong kinansela dahil lumabag daw ang kumpanya sa nilalaman ng prangkisa nila. Kabilang sa violation ng Suara Sug ang pag-restructure daw nila na hindi pinaalam sa Kongreso. Bago yan, matatandang nagugat ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa inering episode ng SMNI na nagsasabing mayroon daw 1.8 billion pesos na travel fund ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos maipasa sa Kamara ay tatransmit na rin ng kopya ng panukalang kanselahin ang prangkisa ng SMNI sa Senado. Gusto ring makipagpulong ng ilang leader ng Kamara sa mga senador para magnilay-nilay at pag-usapan ng RBH 6 at 7 at maiwasan o mabawasan ng legal challenges na kaharapin nila.